Hello guys, good afternoon. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video guys, babala na naman po ito, warning para po sa ating lahat. Guys, isang concern na followers o viewers po natin ang nag-message po sa akin about this kind of issues na naka-encounter niya. Actually, hindi na to bago sa ating mga ginagawa. So, dapat ay maging maingat tayo, maging vigilant tayo sa mga nare-receive natin na notifications or even sa emails. Kung meron kayong emails na nakalink sa inyong Facebook account, wag na wag po kayo kaagad magbibigay ng mga information nyo, kung yung mga username nyo, password, number, or email address, wag na wag nyo ibibigay yan. At wag na wag kayo mag-fill out ng mga form na hindi nyo po alam kung ano nga po ba yun. Okay, isa na nga dito na naka-receive is si Sir Eric, no? So thank you so much Sir Eric, no? Shoutout sa iyo, sobrang kino-comment kita dahil dito may matututo naman at may iwasan na namang ma-hack yung mga page o yung kanilang mga profile account. Ito yung reason guys Meron din ako nabasa sa previous live namin na sila lahat, halos lahat sila ng group no, may parang may grupo sila doon ng mga influencer or creator na naka-receive ng ganitong notification. Ang ginawa nila guys, lahat sila nag-fill out na information at lahat sila guys na-kick sila as admin ng kanilang page. So yung pinaka mahirap doon, mahirap kasing i-recover pag page yung na-hack kasi pwede ka i-remove as admin. And then yung owner na noon, yung mismong admin na pumalit sa'yo. So eto guys, yan your page is at risk of being restricted or unpublished for violation. So ang tina-target nga nila dito guys, etong mga page natin. Ayan. Your page is restricted. Ngayon, worry ka, hindi po ito hindi po ito si Facebook. Ayan, hindi siya totoong si Facebook, guys. Ano yan? Nagpapanggap na meron tayong violation or restrictions. Kaya ang gagawin nila, guys, para maging para maging kabahan tayo. Ang ginagawa nila, binibigyan tayo ng mga violations, restrictions na sa tingin naman natin, di ba, ma-alarma tayo. Ay, baka may violation ako. Ang kailangan kong gawin, i-fill out to para mag-appeal. Wag na wag niyo pong gagawin yan. Okay? So, ito yung message po sa akin ni Sir Eric. Again, Sir Eric, thank you. Gusto ko lang i-share sa inyo talaga to. What do you mean, bro? Meron kasi yung video na kailangan ko daw gamitin ang laptop. Nako, tatargetin pa yung buong system ng laptop niya para mag-appeal ko. Then, dapat nakabukas lang ang FB ko na hindi naka-log out para sa pag-appeal ko sa kanila. Tingnan mo, tinuturuan pa siya ng masasamang loob. Actually, hacker po ito, or phishing link po yung sinesend po sa inyo. Kaya be very careful sa pagkiklik ng mga link, yung mga emails na nare-receive nyo. Especially yung mga ganito, Kapag ino-offeran po kayo ng pera, usually ang offer nila dyan, $700 $3,000 Kala mo naman totoo. Sasabihin lang dun sa message, magpi-place lang po kami ng ads sa inyong page, tapos babayaran namin kayo ng isang post $700. Pag naman po 3 post, $3,000. So ngayon, may engganyo kayo na baka totoo to kasi marami naman akong followers, marami naman akong views, mataas naman yung views ko. Parang si Facebook gusto na mag-advertise sa akin. Hindi po totoo yun. Ano po yun? Is phishing link. So yun, si Meta ba talaga yan, bro? Salamat sa pagsagot. Ayan, so thank you so much Sir Eric, kahit medyo busy tayo ayan, nakita pa din natin. So eto yung laman nung pinaka-page, So etong your page is at risk of being restricted for unpublished for violation. Page po yan, lang din yan, account lang po yan ng Facebook, hindi po yan yung mismong notification. Ayan post lang siya. Sabi dito, your page is breaking our terms and conditions. Baba natin konti. Ito, uploading 18+ content using copyrighted video or music, abusing or insulting. Ayan yung nakita daw nila, If your page has been restricted from others to see, if you think we are restricted by mistake, mali pa yung spell ng mistake, Ayan, dito pa lang, di ba guys, mag-worry ka na, mistake. Ayan, mistakenly. Anyway, you can submit, 'di ba? Sabi daw pwede ka mag-submit ng request for a review. So, 'yun, note. Sabi may note pa dito, sabi, request can only be accepted from individuals with full control of page. Ayan na, tina-target na yung mga admin. Ang gagaling nyo
Page manager can't be accepted. Ayan, may ganun-ganun pa. No? Okay na sana eh. If you request a review, your page will be made visible, published within 6 hours. Ayan, within 6 hours, wala ka na dyan sa... Pag clinic nyo to at nag-appeal kayo, within 6 hours, kick na kayo. Baka wala pang 6 na oras. Remove ka na kagad as admin. Yung sahod mo, remove na din. Kasi papalitan nila yun ng PayPal. Yung mismo mga bangko nyo, papalitan ng PayPal yan. Hindi naman sila naglilink ng bangko dyan eh. PayPal lang din yung nilalagay nila. Diba? So, if you do not request review within 48 hours, naku, 2 days pa yung pataan sa atin, no? Your page will be permanently deleted. Ayan. Thank you for using Meta Service. Ayan. Ito yung post niya. Profile picture lang, oh. Nag-update siya ng profile picture. Tapos ito yung ano. Kumbaga, tinag lang siya. Ayan. Tinag lang siya. Si Sir Eric Abad, tinag siya netong your page is at risk of being restricted for unpublished for behavior. Diba? So, ang gawin nyo, guys, dito, i-report nyo, i-block nyo. Okay, eto guys, so wag nyo i-click yung link na yan. Ayan o, yung https //apply, tapos may ganon, send appeal. Ayan, may pag ganon pa sila. Ang gagaling nila, di ba? So, iwasan nyo guys, iwasan nyo mag-appeal, mag-input ng mga sensitive informations, yung contact number, yung active email number, kasi once na na-compromise na po yan, lahat ng nakalink na social media dyan, pwedeng ma-access ng mga masasama na loob na ito. Ito nga guys, yung mga phishing hacker or phishing link na mga hacker. So, yun. So, with that, no, be very careful, be very vigilant, no, sa mga na-encounter natin. Every single time na gumagamit tayo ng Facebook. So, baka naman hindi natin alam na bibigay na pala natin yung mga sensitive details natin. Lalo na dito, nag-fill out tayo ng mga form na hindi natin alam kung saan tayo mapupunta. So, yun lang ano. So, tama na magtanong muna, maging maingat, maging mapagbatyag, no, sa mga nare-receive natin ng mga emails or mga notifications sa ating Facebook account. Kasi nga guys, super legit naman talaga si Facebook ay nagpapasahod. Yun nga lang talaga tina-target ng mga hacker yung mga individual or mga creator, influencer na walang alam masyado sa technical. So, I suggest, no, pag-aralan nyo pa din yung mga basic lang dito kay Facebook. Ano nga ba yung mga ganitong bagay na dapat natin matutunan. Specifically, dito sa mga restrictions or violation. Kung sa tingin mo, wala ka namang na-violate ng mga content, partner monetization, or community standard, bakit ka kaagad mag-fill out ng mga ganito? Diba? So, yun lang with that. Thank you so much for watching and hopefully, pa-share po itong video na to para maging awareness po sa lahat ng creators or emerging content creator dito sa Pilipinas. Kung meron kayong mga kakilala, relative sa ibang bansa, be very careful din. Please, pa-share din po itong live natin o video natin. Ano? So, with that, don't forget to subscribe, click the notification bell. Dito po tayo nag-upload ng mas maaga sa ating YouTube channel para po kayo po ang una sa balita at laging po kayong updated sa ating mga bagong video. So, see you again next time. Bye-bye!